Sa ating video ay magdi-DIY CVT tayo sa ating Honda Click 125 na palagi naman nating ginagawa. Gamit tayo ng 8mm socket wrench. Ayan, naluwagan na natin lahat. Gamit na lang ako ng power tool para mabilis. Dati kong gamit malaking close range 22mm tsaka 19mm swak sa dalawang nut ng ating CVT. Gamit din pala tayo ng Y tool at saka extension para umaba. Pwede rin kayo gumamit ng impact drive. Gamit lang kayo ng socket wrench. Gagamit na tayo ng socket tsaka impact drive para mas mabilis. Ito nga ay napansin ko ay nag-i-stack up na, kaya talagang kailangan ng linisan. Sa pagtanggal ng torque drive nut, gagamit tayo ng 39mm tsaka extension para sa paggamit ng impact drive. Kapag medyo lumuwag na, pwede na natin itong ikutin lang ng kamay. Gagamitin ko lang yung long nose sa pagtanggal ng clip. Kung marunong kayong dumiskarte, hindi kayo mahihirapan sa pagtanggal nito at sa pagkabit. Pag natanggal na natin, tutuklapin lang natin to pataas. Long nose na rin yung pantanggal natin sa clutch spring. May technique din dito para hindi natin mapudpud yung pinagkakabitan ng spring. Hindi dapat natin makayod yan kasi masisira. Sa paglilinis ng ating CVT, gagamit lang tayo ng sabon tsaka tubig tsaka brush. Yung sabon natin ay hinaluan ng Joya tsaka Sunrox tsaka baking soap, baking powder tsaka konting suka. Effective naman siya sa pagtanggal kasi ilang beses ko na siyang ginagawa. Bali, i-check natin yung bola kung okay pa. Okay pa naman kasi hindi tayo balasubas gumamit ng motor. Lahat po yan. Stock po yan from 60,000 km. Yung ating clutch lining, ganun din po. Stock po yan from Casa. Makapal pa. Kasi hindi tayo basta-basta nilinis ng bara-bara. Lilihain po natin yan ng bahagya. Konti lang pero para hindi masira ng gusto. Check natin yung butas. Ayan po. Hindi pa siya gaanong nakata. Yan, parang wala lang. Basta iwasan lang po nating sungkitin yung spring kasi ayun po ang nakakasugat dyan.
paglilinis ng ating wheel ay gagamit tayo ng foam, yung panghugas ng plato, Scotch Brite. Ang gagamitin nating pang is wag na liha kasi nakaka-damage lang po yun ng surface ng clutch. Dahil di naman tayo nag-gugrob, hayaan lang natin siya naka-finish para tapat pa rin po sa ating clutch lining. Yung torque drive natin, pwede naman natin punasan lang yan. Iwasan na natin basahin ng sobra o linisan na gasolina kasi baka masira yung seal at saka yung bearing yan. Kahit ito pupunasan na lang natin. Iwasan lang po nating mag bomba-bomba o yung paglaruan ng gusto ang silinyador kasi nagaganyan po yan, magigiskisan yan. Yan dahilan kaya para masisira. Naglagay din ako ng konting grasa sa may bushing para makita ko yung smooth nya yan. Okay naman. At yung clutch lining natin ay bagyang liha lang. Huwag naman yung sobra na magiging dahilan para mapudpud lamang. Tanggalin lang natin yung konting itim na yan. Okay na yan, goods na yan. Para smooth yung paggalaw, konting-konti lang. Kabit lang natin, tapos i-try natin kung smooth ba yung pagkakabit natin. Kailangan po niyan ay gumagalaw po yan. Sa pagkabit naman ng clip, inaharap ko to sa sa palabas. Para naman sa ating torque drive, maglalagay tayo ng grasa, hindi sobra, hindi rin konti, sapat lang.
buka lang natin ng torque drive para may pasok natin ang bell. Siguraduhin lang natin na hindi naiipit ang bell paglagay natin ng drive phase. Sa pagbalik ng ating CVT ay hindi na po natin gagamitan ito ng impact drive. Gagamit na lang po tayo ng tensiometer dahil mas para sa akin is mas effective tong pangsara para sa